Samantala, formal nang sinimulan ng Bureau of Internal Revenue East NCR ang taunang kampanya nito laban sa tax evasion. Kasabay ng pag-anunsyo na nalampasan ng ahensya ang target collection nito sa taong 2025. Si Paul Montibon sa balita. Sa pagsisimula ng taong 2026, mas pinaigting pa ng BIR East NCR ang kanilang kampanya laban sa tax evasion. Ito ay matapos na malampasan ang target na koleksyon noong nakaraang taon mula sa mahigit na 137 billion pesos na target noong 2025. Umabot ito sa 141 billion pesos ang aktual nilang nakolekta. Katumbas ito ng 3.7 billion pesos na mas mataas sa kanilang inaasahan. Ayon sa BIR East NCR, layunin ng kampanya ngayong 2026 na higit pang mapalakas ang koleksyon ng buwis at matiyak ang tamang paghahain ng tax returns upang maiwasan ang multa at iba pang kaparusahan. Batay sa opisyal na tala ng ahensya, ang 141.11 billion pesos na koleksyon noong 2025 ay mas mataas kumpara sa 137.32 billion pesos na target na may kabuuang pagtaas na 3.79 billion pesos o 2.7%. Ayon sa BIR, patunay ito na mas pinaigting ng kampanya laban sa tax evasion at mas mahigpit na monitoring sa mga negosyo sa rehiyon. Binigyan din ng ahensya na ang maayos na pagbabayad ng buwis ay mahalagang pundasyon sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan, kabilang ang infrastruktura, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Here in Rizal, we look forward to opportunities to work closely with the provincial government to explore how we can better coordinate processes and bring tax compliance and related services even closer to businesses in the province. And with the cooperation of taxpayers, stakeholders, and our local government partners, reforms like these move faster. Kaugnay naman dito, paiigtingin pa ang inspeksyon sa mga establishmento upang matiyak na rehistrado ang mga ito at nag-i-issue ng tamang resibo sa kanilang mga kliyente. Our theme for the tax campaign this year remains the same across all regions. Mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Excellent service must be the true equivalent of your tax. Our message is clear. Comply correctly, file on time, pay what is due, and when you do, the nation moves forward. Babala ng ahensya, maaaring patawan ng multa, surcharge at interes o ipasarapan samantala ang mga negosyong mapatutunayang lumabag sa umiiral na batas sa buwis. Hinimok din ng BIR ang publiko na maghain at magbayad ng kanilang buwis bago ang itinakdang deadline ngayong 2026 upang makaiwas sa karagdagang penalties. Samantala, target ng ahensya na makalikom ng 162 billion pesos para sa taong 2026. Is lumalabas at least 15%. To doon sa level na yun. If it could go up, it could go lower. We always expect 15%. We always spike or get for the night. Usually we set something for ourselves is 20% over last week. Sa huli muling pinaalalahanan ng BIR ang publiko na ang tamang pagbabayad ng buwis ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang malaking ambag sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating bansa. Mula dito sa Rizal, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Paul Montibon, SMNI News.